Tayo po minsan, sumasablay tayo, nagkakaroon tayo ng mga mistakes na iniisip natin na maaari din tayo gumawa ng rules sa ating mga buhay. Amen? But remember, the Word of God is our rules, our guide sa ating pamumuhay. Pero marami pa rin po mga Kristiyano na yung sarili nito lang rules ang sinusunod nila. For some people, meron po silang sinasabi, na tulad dito, alam niya yung kasalanan. Alam natin, yung kasalanan, yung ginagawa natin. Pero lagi natin inilalagay sa isip natin, patatawarin naman ako ng Panginoon Diyos. The Lord will understand. Amen? Yun ang sabing iniisip ng tao. So ako, ang gagawin naman niya, he will just keep going doon sa kasalanan niyang ginagawa. Yung rules niya, ang sinusunod niya. Iniisip niya na malaging mauunawaan ng Panginoon Diyos. Remember, puno ng habag ang Panginoon Diyos. Puno ng kahabagan ng Panginoon Diyos. Talaga na mauunawain ka at patatawarin ka ng Panginoon Diyos sa iyong mga kasalanan. But remember, our God is a just God. Hindi papayag ang Panginoon Diyos na ikaw ay nagkasala, pinarusahan ka niya, pero hindi ka magkakaroon ng consequence sa kasalanan ginawa mo. There is always a consequence sa kasalanan ginagawa natin. Akala natin okay lang, pinatawad na tayo. Pero dahil po nagkasala tayo, may mali tayong ginawa, at alam nating mali ito, may consequence. Amen? Kaya nga po, yung attitude na ganito is against the rules of the Lord. Christian must maintain personal integrity and discipline in both public and private life. Kailangan may integridad tayo. Amen? Maging disiplinado tayo. Amen? Kailangan maging consistent tayo sa bagay na ito. Kasi your consistency builds the foundation of trust required for a good legacy. Amen? Yung pagiging puno ng integridad, isang taong na disiplina, nakikita man o hindi, yung po yung pundasyon natin upang pagtiwalaan tayo ng isang tao na pag-iiwanan natin ng magandang pamana ng pananampalataya. Amen?